Isang malinaw na hakbang tungo sa pagsusulong ng pagkakakonekta. Ganito inilarawan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakamit na tagumpay sa pagitan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at ng European Union o EU sa kakatapos na ASEAN-EU Commemorative Summit sa Brussels, Belgium. Ngayong taon umano ayon sa Pangulo, maraming milyahe ng pagbabago ang naganap sa pagitan ng ASEAN at EU katulad ng adoption sa plano na maipatupad ang ASEAN-EU Strategic Partnership para sa 2023-2027 noong buwan ng Agosto. Most recently, the signing of the ASEAN-EU Comprehensive Air Transport Agreement that was signed last October. Ayon pa sa punong ehekutibo, ang nasabing mga milestone sa isang malinaw na pangako mula sa magkabilang panig sa isang aktibong pakikipagtulungan para sa post-COVID economic recovery sa buong rehiyon. Ipinagyabang ng Pangulo ang papel na ginagampanan ng Pilipinas bilang coordinator para sa ASEAN-EU Dialogue Relations lalo pat umabot na sa 45 taon ang malalim na pagkakaibigan ng ASEAN at EU. Pinasalamatan ng Pangulong Marcos ang ASEAN at EU members states para sa kanilang suporta at kooperasyon habang binubuo nila ang bagong landas upang mas lalo pang pagtibayin ang relasyon ng dalawang blocs. We look forward to nurturing and bringing forth ASEAN-EU relations to greater heights in our role as country coordinator for ASEAN-EU relations in the next 2 years. Samantala, ipinagmalaki rin ng Pangulong Marcos ang labor force ng mga Pilipino bilang siyang natatanging kalamangan ng mga Pinoy kasabay ng pagbibigay katiyakan sa European businessmen na magpapatuloy ang kanyang administrasyon na suportahan ang mga negosyong pumapasok sa bansa, pag-aanin at padaliin ang proseso at pagandahin ang business climate sa Pilipinas. Tinatayang nasa 800,000 ang mga nagsisipagtapos sa kada taon. Kabilang sa mga kursong kinuha ng mga ito ay nasa business administration, education, science and teacher training, engineering and technology, information technology-related disciplines, pati na rin ang medical and allied courses. Jinky Baticados, IBC News.